Bayang adlaw mga KMK mga kaigsunan, niya nasab kita sa ato ang pagpadayon sa atong pagtuon ining the eight laws of health, no? So, temperance atong padayonon gatong atong nabian ay adtong niagi nato nga ah, broadcast mga kaigsunan. So karon ang uluhan temperance padayonon nato ang mga simptomas nga unsay atong himuon niini mga kaigsunan. Nagaingon dinhi sa ato pagtuon nicotine withdrawal symptoms, tyrants that hold the smoker hostage. Diba? Igsoon, mao man yung kahimtang. No? So, dinhi karon mga kaigsunan. Nicotine withdrawal mga igsoon symptoms. No? O ni ang ato ang pagatun-an ni ining maong adlaw. No? So, ingon dinhi. Tyrants that hold the smoker hostage. So, unsa di ay? Kining nicotine. Unsaon na to pag-withdraw, mga kaigsunan. Atong maila karon ang mga sintomas sa pag-withdraw na to sa paggamit sa tabako, mga kaigsunan. Ingon pa din mga kaigsunan, tyrants that hold the smoker hostage. Nahimong hostage o nya kining nicotine mga kaigsunan. Mura ni kuan ba? Gipungan ka. Aron dili ka kabiya mga kaigsunan. Mao kini karon ang mga withdrawal symptoms kung mubiya kita mga igsuon sa pagpanabako. Ingon din irritability, anxiety, kanang pagkamasuk-anon. No? Unsa pa? Kabalaka, difficulty sleeping, kalisod sa pagkatulog, difficulty concentrating, lisod pag-concentrate, constipation, diarrhea, kanang sana tublon ta magkaigsunan niya magkalibanga magkaigsunan. Tiredness, kakapoy, sakit sa ulo, headaches, depression, craving for a cigarette, pangandoy alang sa usaka sigarilyo. Mo ni ang mga simptomas nga kung mubiya kita igsuon gikan sa pagpanabako. Silbing normal ni siya nga mo ni mahitabo nato basta mubiya ta igsuon. No? Pero og dili ta mubiya, dili na mo'y mahitabo nato magkaigsunan. So, padayon sa ato ang pagpamalandong niining usa sa mga importante kaayo nga paagi diin mahimo muundang tagikan sa atong pagpanabako. Ingon pa din mga igsoon, smokers have difficulty quitting smoking for the following reasons. Dunay mga rason nga ang mga taong nanigarilyo maglisod pag-undang sa pagpanigarilyo tungod sa tunod niining mao nga mga hinungdan. Ingon din the addictive properties of nicotine, which are similar to alcohol, heroin, and other addictive substances. Ang maka-addict nga mga kabtangan sa nikotina nga susama sa alcohol, heroin, o uban pang maka-addict nga mga butang. No? So, doon na sila yung mga similarities mga kaigsunan nga addictive properties sa nicotine. Dugang the discomfort associated with nicotine withdrawal symptoms. Ang kahasol nga nalangkit o nalangkob gikan sa sintomas sa pag-undang sa nikotina. Dayon the persistence of long-term psychological effects of the smoking habit such as the desire to smoke during stress. Ang pagpadayon sa dugay nga psychological nga epekto sa bisyo sa pagpanigarilyo sama sa tinguha sa pagpanigarilyo panahon sa stress. So murag usay dugay gyud kaayo mga igsoon, no? Mao nang
Kadtong mga tao nga nagsuna-una nga manigarilyo, ayaw gyud mo og panigarilyo. Ang maayong, the good news is that God empowers people to overcome the smoking habit. No? Ang nakanindot o ang maayong balita mao nga ang Dios naghatag og gahom sa mga tao sa pagbuntog sa bisyo sa pagpanigarilyo. The following principles will be an invaluable help. Ang musunod nga mga prinsipyo mahimong usa ka bililhon nga mga tabang. Una, mga kaigsunan, paagi nga makahimo kita sa pag-undang sa panigarilyo. Drink a minimum of 8 to 10 glasses of water each day. No? Mag-inom kita og labing minus 8 ngadto sa 10 ka baso nga tubig kada adlaw. No? So, himuon gyud regular but several times a day to remove body waste from the skin. Maligo sa makadaghang higayon sa usa ka adlaw aron makuha ang hugaw sa lawas sa panit. Ang ikatulo gisgutan, exercise, no? Walking or gardening out in the fresh air and sunshine. Pag-exercise, paglakaw o pagpananumba sa gawas sa priskong hangin o silaw sa adlaw. Practice deep breathing and proper posture. Practice og lahom nga paginhawa og husto nga postura. Mga igsoon. So kining upat nga gipanghinganlan dinhi makaigsunan. Ato ning himuon hinay-hinay nga mawala nato ang atong pagpanigarilyo. Balikon ako ha. Inom og tubig mga 8 ngadto sa 10 ka baso. Kaligo makadaghan sa usa ka adlaw makisunan aron kanang atong mga hugaw diha sa atong lawas, mga tangtang sa atong panit. Dayon exercise gyud. Baklay ba, mag-garden ba ka, naadyo kay himuon nga physical activity. Dayon practice deep breathing nya proper posture makisunan. No? Sa dugang mga igsoon na pa may dugang niini mga kaigsunan. Tagayon ri, eat a simple, healthful diet consisting of fruits, vegetables, whole grains, nuts, and seeds. Igsoon, kaon og yano, makapahimsog nga mga pagkaon nga naglangkob sa mga prutas, mga utanon, no? Grains, mga kaigsunan, mga nuts o mga liso. Abstain from all beverages containing alcohol or caffeine. Likayi ang tanang ilimnon nga adunay alcohol o caffeine. Get plenty of rest as fatigue aggravates stress, pagbaton og daghang pahulay. Kay ang kakapoy makapasamot sa tensyon. Remember to request God's help. He has promised it. No? Hinumdumi ang pagpangayo og tabang sa Dios kay gisaan ni niya mga kaigsunan. No? Padayon mga kaigsunan. Ako lang balikon mga kaigsunan. Sa dili pa. Unsa mga pagkaon? Simple, healthful nga mga pagkaon nga nagalakip sa mga prutas, mga utanon, mga whole grains, mga nuts o mga liso. Likayan ang mga ilimnon sama sa alcohol o caffeine o nya daghan nga mga pauras sa pahulay mag-isunan. Kay kung kulang ta og pahulay mo aggravate ang stress. Dayon remember, balik ko na to request God's help. He has promised it. So, o nya dugang mga ison. Sa ato pagtuon, nagayon din yung mag-isonan. The Bible teaches modesty and rest. Kato mga bahin, human naman, diri na punta sa biste mga kaisonan. So, kadtong sa tabako,
Mao to'y solusyon. Karon, there is pagbiste. Unsa man day ka importante ni pagbiste? Dress ingon din eh. The Bible teaches modesty in dress. Ang balaang kasulatan nagtudlo og kaligdong sa pamiste. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, not with gold or pearls or costly are. Unsa? Sa samang pagiusab nga ang mga babae managdayan-dayan sa ilang kaugalingon sa tarong nga biste, dili sa bulawan o mga perlas o mahal nga biste. 1 Timothy 2:9. Temperate Christian dress has the following characteristics. No? Unsa? Ang kasarangan, mga igsoon. Kristohanong sininaan adunay mosunod nga mga kinaiya. Modest and simple. No, makasaranganon og yano. Good quality and subdued, becoming colors. Maayo nga kalidad og malupig, mahimong mga kolor mga kaisonan. Subdued mga kaisonan. So, padayon mga kaisonan. Practical and durable. No? Practical lang mga igsoon niya kanang biste na to. Hilig-on mga igsoon. Dayon warm and protective of the extremities, pag-init o pagpanalipod sa mga tumoy nga bahin sa lawas. Clean and healthful, limpyo og makapahimsog. Ingon pa sa pagpadayon mga kaisonan. The most beautiful dress, he, open and close parenthesis, Christ, bids us wear upon the soul. Ang pinakamanindot, ang labing matahom nga sinina nga iyang ni Kristo gusto, naghangyo kanato nga isul of diha sa kalag. No outward adorning can compare in value or loveliness with that. Walay panggawas nga dayan-dayan ang makatandi sa bili o kanindot ni anang maaghop o hilom nga espiritu. Ingon din, meek and quiet spirit, which in his sight is of great price. Nga ang iyang pananaw maoy dakong bili. Naunang Pedro 3, versikulo 4. Ellen G. White, Ministry of Healing, page 289. Dinhi na pod makisunan, human sa biste, nga kinahanglan mapinugnanon ta o magpili ta sa biste nga atong pagkagamiton. Labi na gyud sa atong mga kababayenan. Work and study, no? Pagtrabaho o pagtuon. It is an easy matter to lose the health, but it is difficult to regain it. Kini usa kasayon nga butang nga mawad-an sa kahimsog, apan lisod nga mabawi kini. Hinumdumi ninyo mga kaisunan. Balik ko na ko ha. It is an easy matter to lose the health, but it is difficult to regain it. Sayon lang kayo nga mawad-an ta sa kahimsog sa panglawas. Apan lisod kayo ang pagbawi niini. Nga makabawi ta mga kaisunan. We cannot afford to dwarf or cripple a single function of the mind or body by overwork or abuse of any part of the living machinery. Dili kita makaarang sa pagpamubo o sa pagpiang sa usa ka gimbuhaton sa una-una o lawas, pinagi sa sobrang pagtrabaho o pag-abuso sa bisan unsang bahin sa buhi nga makinarya. Ellen G. White, My Life Today, page 142. Dili palabi og trabaho. No? Bisan ang atong mga una-una, parelax lang ta mga kaisunan. Sa dugang mga kaisunan, nga angayan natong himuon mga kaisuon, na ay pagkontrola sa kaugalingon. We should practice temperance in our labor.
no? Kinahanglan kita o atong batasanon ang pagpugong sa kaugalingon diha sa atong pagtrabaho, sa atong mga paghago, igsoon. It is not our duty to place ourselves where we shall be overworked. Dili nato katungdanan ang pagbutang sa atong mga kauglingon diin kita mahimong sobra ra sa atong pagtrabaho. Some may at times be placed where this is necessary, but it should be the exception, not the rule. Dili nato katungdanan ang uban usahay ibutang kun diin kini gikinahanglan. Apan kini kinahanglan nga exception, dili maoy lagda. Doon naman siguro mga panahon nga grabe gyud ka busy, pero dili maoy atong himuon sa matag karon niya. We are to practice temperance in all things. Kinahanglan kita mag-practice sa pagpugong sa kaugalingon sa tanang butang. No? O na nga ato na isgutan mag-igsunan. Niining o ato nilabay paggamit sa alcohol, paggamit sa tabako, dayon gisgutan din ni mag-igsunan ang mga paagi sa ngani apil ang atong mga binistihan karon ang ato na pong trabaho ug ang atong pagtuon. So, practice. We are to practice temperance in all things. Ellen G. White, Temperance, page 139. Padayon mga kaigsunan. Nagaingon din eh. And further by this, my son, be admonished. Of making many books there is no end, and much study is a weariness of the flesh. Higala, mga kaimki o mga kiksunan. O labot pa pinagi niini, anak ko, magpahimangno ka. Ang paghimo og daghang mga basahon walay katapusan. O ang daghang pagtuon mo'y kakapoy sa unod. Ecclesiastes 12:12. Padayon nagaingon din eh. Intemperance in study is a species of intoxication, and those who indulge in it, like the drunkard, wander from safe paths and stumble and fall in the darkness. Unsa di ay mga igsoon, ang pagkawalay pagpugong sa pagtuon, usa ka matang sa pagkahubog, o gadtong nagpatuyang, nini sama sa palahubog, nahisalaag mga kaigsuonan, sa luwas nga dalan og napandol og nahulog sa kangitngit. The Lord would have every student bear in mind that the eye must be kept single to the glory of God. Bantayan nato mga kaigsuonan. Ang matag estudyante, bear in mind nga ang mata must be kept single. Atong tagaan ang panahon ang paghimaya sa Diyos mga igsoon. Sa padayon mga igsoon, sumpay nini. He is not to exhaust and waste his physical and mental powers in seeking to acquire all possible knowledge of the sciences. Mga KMK o mga igsoon, dili nato hutdon o gusikan ang atong physical ug mental nga mga gahom sa pagtinguha sa pag-angkon sa tanang posible nga kahibalo sa siyensya, but is to preserve the freshness and vigor of all his powers to engage in the work which the Lord has appointed him in helping souls to find the path of righteousness. Apan ang pagpreserbar sa kabag-o o kusog sa tanan niyang mga gahom, sa paghimo sa buhat nga gitudlo sa Ginoo kaniya, sa pagtabang sa mga kalag, sa pagpangita sa dalan sa pagkamatarong. Ellen G. White, Medical Ministry, pages 81 and 82.
dinhi sa katapusan nga bahin. Mga kaigsunan, biological rhythms wanay ato yung himuon sa matag karon unya. Cooperation with the body rhythms promotes well-being and longevity. No? Ang kooperasyon sa mga ritmo sa lawas nagpasiugdas kayuhan og taas nga kinabuhi. No? Marang naatay biological rhythm. Be regular in gi-enumerate din mga kaigsunan. Kinahanglan regular. Ingon din rising and retiring, pagbangon og ang pagkatulog. Meal times, regular gyapon, panahon sa pagpangaon. Devotional and study time, panahon sa devotional ug pagtuon, regular. Outdoor exercise, pag-exercise sa gawas. So, mao ni ang biological rhythms nga himuon nato kada adlaw, no? Regular gyud mga kaigsunan. Dili bitaw pasapasar o unsa pa nga mga pamaagi na ay sakto nga takna o panahon mga kaigsunan nga atong igahin mga kaigsunan. Matulog ta kinahanglan dili pa moabot og alas 12, 2 hours before. O uban pa sa atong natun-an ka sa nilabay, regular sa ang ato ang mga pag-inom sa ato ang tubig, pagkaon nato maayo mga igsoon. Yun din mo lang ni ang mga biological rhythms. Balikon ako, rising and retiring, meal times, devotional and study time, outdoor exercise. Mga igsoon, sirhan nato ang atong pagtuon mga kaigsunan sa temperance niining mao nga mga adlaw, no? Niining adlaw ang mag-igsunan. Atong sirhan pinaagi sa pagampo. Among gamhanan maluluyon nga mahan nakas mga langit. Salamat kayo sa kigiyunan ng imgihatag. Nga among nahibalaan karon nga sa tanang mga butang nga amo pagaymoon, kinahanglan namo ang pagka mapinugnanon. Abi namo og diha lang sa among pagkaon. Apan di ay apil ang tanan nga bisag unsay among himuon, bisan sa among mga binistihan, sa among pagtulog, bisan pa sa among pagaimnon ug ang tanan nga dunay kalambigitan sa among kami ingon nga imong gibuhat. Kinahanglan di ay ang pagka mapinuganon. Ginoo maluoy ka. Giyahay kami pinaagi sa mong balang espiritu, hatag ka namo ang kusog, kaalam, gikan sa langit. Mabatlan na mo kini tungod kay ikaw mo'y nagadumala sa among kinabuhi. Pasayloa kami sa among sala. Salamat sa pagtubag mo sa among pagampo. Kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga ka-MK, mga kaigsunan, ako si Brother William Soriano Caber, magaingon magmadagayaong kinabuhi, panalanginan kamo sa Dios.